Yun, good morning po sa inyo uli. Ah, ano yun, nabigyan siya ng medalyang parangal, oo. Si ano, problema may mga bumastos naman din, maasahan sa mga DDS, 'di ba? Actually si F. Elisa binigyan din nun nung same medal, binigyan rin po siya ni Kap Ronald. Wala nang maingay, 'no? Okay, ito naman ho pag-usapan natin. So, nung mga nakarang araw may kumalat na mga post na pauwi na raw ho si dating Pangulong Duterte next week. Sabi ko nga, sige abangan ko hanggang Sabado. Anak ng baka. Meron din silang ginawang ganitong post. Yes, binasura na ang kaso ni Tatay Digong. Yes, makakauwi na si Tatay Dig sa Pinas. Yan, God is good. Welcome back, Tatay Digong. Alang hiya. No, inedit pa nila. No, hindi lang yan. Hindi, eto pala. Ginawa ko na pala yan ng video. Eto. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Okay, so sabi ni BP Sara ron, mahal namin siyang lahat. Susunod nating pagpapasalamat, blah, 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 ganyan. At sa susunod na linggo, makikita ko siya uli, ganyan. At iniintay nating lahat ang kanyang paglabas. Ito na ngayon yung mga kasambahay na nasa London nung nagpunta siya. Yun po nagsimula. Nagtilian na ho ang mga lokaret. Yun pala, yung tilian pala nila, ininterpret na nila yung sinabi ni Inday na kumpirmado lalabas na ang tatay niya. Ang ibig kong sabihin ni Inday, ako first time ko lang narinig yon. Alam ko na ang ibig niyang sabihin yung next week kasi pag-uwi niya, pagbalik niya sa pagdalaw sa tatay niya sa Dahig from London o kung saan panglakwatsa siya nanggaling, ay makikita niya uli ang tatay niya na kung saan daw mahal nilang lahat, inaabangan nilang lahat ang kanyang muling paglabas. Tapos ito na, kumalat na. Oh. Mga kababayan, ibinalita ni Vice President Sara Duterte doon sa London kanina na next week daw makakalabas at uuwi na si Di ba? Grabe kanina, agad-agad talaga nilang ginawa ng fake news. PRRD. Nako, paano na yan mga loyalista? Anong gagawin natin? Hello, Angeli. Wala na. Tapos na yung mga ipinagdasal nyo na garapon o kung ano-ano pa man. Di ba pinagdasal nyo na hindi na makakauwi si PRRD? Ito ngayon. Dahil sa tulong ng Amerika, pagbuwag dyan sa ICC na yan, makakalabas si PRRD. Paano na yan? Marami na mag-iiyak ngayon, mga realista, mga tintawan, dilawan. Lalong-lalo na itong mga makakaliwang grupo. Dahil sa tulong ng Amerika. Ano bang ginawa ng Amerika? May pag-usapan natin yan. Laban dyan sa ICC. Bakit magagawa dyan? Duterte pa rin. Marami po kasing claims circulating Ito na, in in-interview social na. media platforms, ma'am. Si Alvin na naman ito, yung nagtanong sa kanya din, no? At that same event, tinanong siya tungkol din sa Pax Silica. Putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context, na sinabi niyo daw, Yun. pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC, ma'am. Just to set the record straight, is there a truth to that claims? Wala akong sinabi doon sa Aray speech ko. ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC. Or Totoo naman wala naman talaga siyang sinabi. Pinaalam niya lang sa kanila na next week, magkikita uli sila. Binanggit niya, magkikita ulit kami. Mahal nating lahat siya. Inaabangan nating lahat ang kanyang paglabas uli. Aba mga oingot, misinterpret. Tama ka doon, Rose. Diba? Na karamihan mga nagpahamak nga sa kanya mga vloggers niya
Sabi ko nga rin sa isa, alam niyo ang tindi rin talaga ng ninyo 'no, hindi ba kayo nahiya na misinterpret ninyo yung sinabi ni Inday, na ang epekto po nito magba-bounce back ito sa inyo at saka sa kanya, 'di ba? Eh, dahil gusto ninyong kumita, maging mga vloggers, matawag na vloggers, kumita sa inyong mga reels, anak ng bakang hilaw, fake news nyo naman si Inday. Lalabas sa PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. Tama. Eh, eto nga ho mga kabayan, sabi ng isa kanina, yung lalaki, dahil daw ho sa ginagawa ng US na ma-dissolve na yung ICC, my God, kung sabi nga kung talagang tong mga to nagre-research, hindi nila alam kung gaano kahirap, gaano katagal bago nabuo ang Rome Statute o yung ICC noong 90s. Ganun rin po kahirap yaan buwagin. Ay nako. Eh ito nga mismo ang US po Oh, wala po silang nagawa. Ang sabi na nga lang dun sa balita, nauunawaan ng Amerika ang posisyon ng Pilipinas sa ICC. Kaya nga ho, nako, Attorney Lala, mukhang sana tama tayo. Bago bumaba si PBBM sa pwesto, ibabalik ni PBBM ang Pilipinas ulit sa ICC. Diba? Sa membership nito. Hindi na niya kailangan ng mga senador na pipirma pa para sa ratification yan. Di na. Kasi ratified na yan eh. Ang gagawin na lang niya doon, susulatan na lang niya, iaando niya yung sulat na ginawa ni Duterte sa Secretary General ng United Nations. I-revoke niya lang yun. Pwede naman niyang gawin yun. Di mari-restore na uli yung membership ng Pilipinas sa Rome Statute. Di ba? At dapat magkaroon tayo ng batas na dapat 10 years mula niyan ng pag-reinstate natin ng membership ay hindi pwedeng kalasin ang Pilipinas sa membership. Dapat may ganun tayong batas eh. Di ba? At maging ang ICC dapat may ganun eh. To, pakinggan Buried niyo. in a mass grave, the woman raped Teka. powerless. The International Criminal Court was never created to protect the powerful. It was created to protect the powerless. The child buried in a mass grave, the woman raped as the weapon of war, the civilian executed because there was no one left behind to stop the killers. Today, that promise is under attack. The United States of America has announced a campaign to dismantle the ICC. Think about what that means. Not reform it, not improve it, to dismantle it. If we weaken the only permanent international court that can prosecute genocide, war crimes, and crimes against humanity, we are sending a very dangerous signal to every dictator, every war criminal, and every armed group in the world. If you are powerful enough, justice can simply be negotiated away. This is bigger than one country. It is bigger than one conflict. It is about whether international law applies only to the weak or to everyone. Europe cannot be silent. The European Union and every member state that believes in the rule of law must stand behind the Rome Statute, defend the independence of the court, reject political intimidation, and ensure that the ICC... Tama. Political intimidation naman ang ginagawa ng Amerika laban dyan sa ICC. Kasi, hindi ko rin maintindihan. Bakit kasi yung ICC pilit nilang ipinipersecute yung mga kriminal sa tingin nila na hindi naman nila member state, di ba? Di kung ang gawin na lang nila, yung mga member state na lamang yung kanilang mga persecute, di wala silang problemang ganito. Di ba? Yun lang kasi yung problema ng, problema ng state. Kasi unang-una, para magkaroon ng jurisdiction ng ICC, kinakailangan miyembro nila yung isang bansa. Pero yung Russia, America, di ba? Ibang mga bansa na hindi nila members, Israel, tapos lalabasan nila ng warrant of arrest. Parang hindi naman yata tama yung ganun. Kasi kahit pa paano lilitaw doon yung tanong, meron ba kayong jurisdiction sa kanila? Lalo na kung ang basis ng jurisdiction nakadepende po ito sa membership, sa pagsali ng isang estado. Napakaganda ng purpose ng ICC, ng Rome Statute. Kaya nga nung bago pa lamang yan, grabe yung pag-push dyan ng mga human rights group, nina Harry Roque,
hanggang sa nung mga ratification niyan dahil mula 2000 year 2000 na pinirmahan niya ni ERAP, inabot pa ho ng 11 years. 2011 pa, November 1, bago naging ganap ang membership natin diyan. Ganun po tayo kakupal pagdating sa usapin ng human rights. At ang nakakagulat nga po dito, mismo, pinatutungkol nila yan laban po kina PBBM. Ano ho naman ang nangyari? Hindi po nila inaasahan na itong si PBBM ay pipirma ng pagsang-ayon bilang concurrence dyan sa Rome Statute. O, kaya maraming nagulat doon na, teka, parang tipong against self-interest ito. Parang sampal ito sa inyo. Sabi nga nung isa kanina, unique ang ating presidente. Di ba? Eh kung si Aimee, hindi yan sasali dyan eh. Kung senador si Aimee, hindi yan magra-ratify. Kasi ang iisipin nun, parang kami ang pinatatamaan nyo rito eh. Pero kay PBBM, di ba? Kakaiba. Sumali sa pag-ratify niyan. Oh. Tsaka ang silbi ho kasi ng maganda ang advantage ng pagiging miyembro ng Rome Statute o ICC. Ito ho kasi nagsisilbing warning, stern warning doon sa mga future leaders na hindi mapipigilan yung pagsampa nila sa kapangyarihan. Katulad nitong to sa mga Duterte, di ba? Oh, kay Digong. Tapos ito nga yung sinasabi ng mga alipore si Sara na pag naging presidente si Sara, patay kayo dito, patay kayo diyan. Puro patayan na naman ang kultura ng Pilipinas. Oh, iiral na naman yung pagiging malupit na rehimen. 'Di ba? Na in disguise of war on drugs, peke naman. 'Di ba? Yung mga kamag-anak, maniniwala ako magiging genuine 'yan pag natumba nila si Baste. At yung mga barkada ni dating Pangulong Duterte na ipakulong nila. Nalansag nila yung mga sindikato ng mga yon. Doon ako maniniwala talaga na genuine yung war on drugs na yan na ilulunsad ni Sara sakali na siyang presidente sa 2028 election, di ba? Paganda eh, deterrent yan eh. Laban sa posibleng pagkakaroon ng isang malupit na leader. Noong nag-membership tayo dyan, hindi po si Duterte ang pinatutungkulan nila dyan na posibleng lumitaw. Ang pinatutungkulan nila dyan, ang posibleng pagsibol na naman ng anak ni Makoy. Ito nga po, either Aimee or si PBBM na magpapatuloy ng kalupitan kuno ng kanyang panahon, yung panahon ng martial law. 'Di ba? Eh kaso nga baliktad ang nangyari. Nung si Digong ang napwesto, doon yung tumbadi, ginawang tumbang preso ang kulang na lang gawing tumbang preso ang national ang pambansang laro eh. 'Di ba nung panahon niya? Kaya yung mga nagsasabi diyan na uuwi na, naku po, kilabutan naman kayo. It has the political and financial support. It needs to continue its work. Because once we allow justice itself to become political, the next victim will not only be the ICC. It will be every victim who was told that the world would one day hold the perpetrators accountable. Right. Justice must never depend on who is powerful enough to escape it. Tama, 'di ba? Hindi dapat nakadepende sa kung sino yung malakas. At saka ito pa sabi ni VP Sara doon sa kanyang speech, eto pakinggan niyo to. Ito muna. The instructions who changed, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. And so, how do we characterize? Ginagamit niya yung narrative, yung kwentong gubat nung 18 plus 4 mga ex-Marines daw. Yun naman ang bit-bit niyang kwento dyan. Ano ba to? Hindi nagbe-verify kung totoo ba yung mga kwento ng mga yun? Trillanes and Marcos in relation to ICC. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. Alam niyo kasi para masabi na nag-traidor kay Duterte, dapat meron silang pinanumpaang tungkulin na po protektahan si Digong. 'Di ba? Masyadong feeling entitled lang tong mga to eh. Na kapag Duterte kailangan po protektahan ng estado, hindi papanagutin. Kapag kinontra,
traidor na sa kanila at sa bayan. Wow. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun yun. Yan. Alam nyo, tong ginawa nilang Free Duterte rally na to, tong speech niyang to, hindi ito makakalabas, no? Hindi ito makakalusot sa mga tenga ng mga taga-ICC. Lalo lang huyang magpapabigat sa kaso ni Digong. Hindi hubad binabawal nila. Up to the point, pinakikiusap na nila yung interference. Ano yung ginagawa nito ni Sara? Alam niya na hindi makakatulong yan sa tatay niya, ang siraan ang ICC. Bakit niya ginagawa? Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. So, sabi niya, ang nahihita lang daw ng ICC ay pera mula rito sa kaso ng Pilipinas laban doon sa kanyang airpot. Maleta ang Pati mga taga-ICC ginawang biniktima sa maleta. pinag-uusapan dito. So where Right. is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice. Kung no justice for the Philippines, no justice in the Philippines, bakit gusto ninyong makauwi siya at gusto ni Bato de la Rosa, 'di ba, na dito siya litisin? Gusto ni Digong dito rin siya litisin sa hukuman ng Pilipino. Wala palang hustisya rito 'Di ba? For former President Rodrigo Duterte. Tas sabi pa nga niya dyan, wala daw pong kaso. 'Di ba? Walang kaso ang Duterte ang ICC na hinahawakan except yung kay Digong. Ito po ay isang napakalaking kasinungalingan ni Vice President Sara Duterte. No, sapagkat ang totoo po, meron hong 34 na opisyal na kaso, then sa loob ng 17 aktibong investigasyon sa iba't ibang bansa, kabilang sa mga pinakahuling development ngayong 2026, ang pag-usad ng mga kaso laban sa mga kilalang leader ng gobyerno. Ito yun, katulad yun sa Pilipinas, ba? Sa Libya, sa Canada, Central African Republic, mali kasing bandera, and then sa Mali, diba? Sa Sudan, sa Palestine, Ukraine, yung sa sa Russia, diba? Ano kumuha nito ni Sara? Ito narinig ko kasi yung kwentong yan na walang ibang kaso na dinidinig ang ICC kung hindi kay Duterte lang. Talaga lang Pag pumunta ho kayo sa website ng Rome Statute, website ng Rome Statute ng ICC. ICC website, i-type nyo sa Google, makikita nyo yun. I-type nyo roon, cases, i-search nyo, makikita nyo po yun. May mga aktibong kaso silang nililitis at mga ongoing investigations po sa ibang mga bansa din. Hindi lang dito sa Pilipinas ang hawak nila, na kung saan dito sila kumikita ng pangkabuhayan. Yun ang kwentong ginagawa nila. Nininegosyo si dating Pangulong Duterte. Ay, nako po. Kaya yung mga ka-DDS natin dyan, na panay ang nyaw-nyaw, na lalaya na, kilabutan kayo sapagkat di na ho kayo nahiya. Pinake news nyo pa si Sara. Mali yung either hindi kayo nakakaintindi ng English o hindi po kayo talaga nakakaunawa. Wala siyang sinabi na uuwi na, may pa-confirm pa kayo. Oh my goodness.